alam bakit kailangan nyo mag-idolize ng mga ganitong klase ng tao? Oo. Wala naman na bago sa buhay nyo. Diba? Pero sa kanila, ang dami, nagamit nila kayo. Oh, pesting yawa ka, mga Duterte. Sabi ni Kuya Bay, nagagalit, nigagalit nyo kami. Diba mga bengador? Oh. Eto pakinggan natin ito. Ito pong pagkaka-aresto dito sa St. Timothy Construction Corporation. Yung pinakang-boss. Mga kapamilya, saktong 1:18 AM po ng Biyernes, December 19, 2025, ay naipasok na po dito po sa custodial facility ng Pasig City Police Station Headquarters si Roma Rimando. Siya po ang presidente ng St. Timothy Construction Corporation. Presidente ng St. Timothy. Tapos sasabihin nyo na naman, asa na nagawa ng Pangulo nyong bangag. Hanggang dyan lang kayo eh. Pero meron kaming facts na napapakita sa inyo dito mga kababayan. Meron tayong pansupalpal. Meron tayong pangsaksak sa mga bunganga ng mga DD shit. Dahil bakit po? May mga ebidensya tayo eh. Di ba? Meron po tayong pinapakita sa kanila matibay na mga ebidensya. Ayan bit-bit ng pulis. Bit-bit po ng pulis. Ikukulong na. Tapos sasabihin nila wala nagagawa ang ating presidente. Kamusta naman si Lustay? Hindi. Any one of you na mga Duterte supporter na naandito. Comment down below. Pusang gala, ano nagawa ni Sara Duterte sa loob ng 5 taon? Sa loob ng 4 na taon. Ano pong nagawa niyan? Mag-travel tour? Maggawa ng overpricing? Bumili ng putaragis na BMW motor? Na worth 1.3 million isang motor? Sige nga, paki-explain. Kaya nga sabi ko nga wala nakikipag-debate sa atin na kahit isang DDS. Sa mga personal, pagka may mga nakikipag-debate sa akin na DDS, sinasabi ko lang, paki-explain itong inaudit ng COA. Bakit? Saan nanggaling yung halaga na 1.3 million pesos na isang motor? Sige nga. Wala silang ma-explain. Alam nyo, sinasabi lang ng mga DDS, pakana lang ng mga yan. Pakana paano magiging pakana? Dumaan sa tamang proseso yan ng COA. Di ba mga tanga? Tapos ito, sasabihin nila, puro alagad daw ni Digong yung pinupunterya. Kasalanan ba namin? Kung mahilig si Digong nyo, diba, sa anomalya. At siya po ay isa doon sa mga nasasangkot po sa umano'y Ghost Flood Control Project na nagkakahalaga ng 96.5 million pesos sa Davao Occidental. Around 10 PM po ng Huwebes, December 18, 2025 ay inihain po. Ayan Davao Occidental. Davao Occidental. Etong mga ito, mga kababayan, mahaba pa. Mahaba pa po ang tatakbuhin nito. Ikakanta ng mga taong nahuli nato. Diba? Ikakanta na nila kung sino ang mga dapat totoong managot. Ng Pasig Police yung arrest warrant laban dito kay Rimando. Para po yan sa kasong malversation of public funds at yung paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Upon receiving the arrest warrant against Maria Roma Angeline Rimando, sinerve na namin kanina mga around 10 o'clock dito sa Pasig City Headquarters. So prior to that, December 8, nag-voluntary surrender na itong akusado natin, sinamahan ng kanyang abogado na si Attorney Cornelio Samaniego III. Past 12 midnight naman po, dumating po siya muli rito matapos siyang isailalim sa medical examination na bahagi pa rin po ng proseso nung kanyang pagkaka-aresto. Doon naman po nangyari yung medical examination sa Rizal Medical Center. Muli po siyang naibalik dito
around 12 midnight nga at nagpatuloy po yung ginawang proseso hanggang sa maihatid po siya dito sa custodial facility. Dito po ay mananatili si Rimando hanggang dumating po yung commitment order mula sa RTC sa may Cebu po, sa may Lapu-Lapu City na siyang may hawak po ng mga kasong isinampa laban dito kay Rimando. Kasi meron naman tayong Pasig City temporary jail facility, and then we will be returning the warrant to the issuing court kung saan ay dun sa Lapu-Lapu City sa Cebu. And then kung may commitment order na to be issued by the judge, is ibibiyahe namin papuntang Cebu. Hindi natin masabi kung gaano kabilis, basta we will obey immediately. Pag once na mayroon na kaming commitment order coming from the court. Kasi Maria Roma Angeline. Ayan ha. Ikaw ay naalis namin sa visa ng warrant of arrest na nilabas ng presiding judge Nelson G. Leco ng RTC Branch 27, Lapu-Lapu City, Cebu, ngayong araw, December 18, 2025. Sa kasong malversation of public funds or property, Article 217 of the Revised Penal Code, through classification under Article 217 in relation to Articles 171 and 172 of the Revised Penal Code. Ito po mga ewan ng fiyansa po. At sa kasong violation of Section 3, Paragraph 3 of Republic Act 319, at ito naman po mga may fiyansa sa amin 90,000 pesos. At ikaw po ay aming sasabihan ng inyong mga karapatan. Ikaw ay may karapatan makikinig o magpasawa ng tuloy. Ano man ang sasabihin mo ay maaaring maging pabor o laban sa iyo sa anumang tutunan. Ikaw ay may karapatang kumuha ng sarili mong abogado na magtatakbo sa iyo, mapapribado o publiko. Kung wala naman po kayong kakayanan, ang gobyerno po ang magbibigay o maglalaan para sa iyo. Ikaw ay may karapatang kumuha ng sarili mong manggagamot o doktor na ayon sa iyong iliman. Nung nagigilihan po wala ng mga Kaya mga kababayan ha, iniisa-isa na po at naisa-isa na itong mga tampalasang ito na magnanakaw na nagsabuatan. Actually, mga kababayan, nagsisimula talaga yan sa mababa. Oo, nagsisimula po yan sa mga mababa. Kakausapin ng mga matataas yung mga nasa baba. Alam nila kung sino kumakausap sa kanila in the first place. Alam nila yan. Pero, no? Pero sa kabila ng lahat mga kababayan, hindi talaga nila binubuko kung sino yung mga boss. Kasi alam nila, may tendency mga kababayan na matsugi sila. May tendency mga kababayan na madedo sila. Ha? Dahil po bakit? Dahil malalaking tao ang kumukuha ng mga proyekto sa gobyerno. May mga kongresista, may mga senador, 'di ba? Oh, may mga nasa cabinet member, 'di ba? Oh, na gumagamit ng pangalan ng pangulo para makalusot sila, 'di ba? Oh, may mga speaker, 'di ba? Na ginagamit yung mga pinsan nila, pangalan ng pinsan nila dahil presidente, 'di ba? Oh, ginagamit para makapagnakaw sa kaban ng bayan, 'di ba? Oh, dahil katwiran, oh, pinsan eh. Oh. Pero sa kabila ng lahat, nabibisto pa rin. 'Di ba? Oh, ang kawalangyaan, tandaan nyo, ang kawalangyaan dito sa mundong ibabaw may hangganan 'yan. Lalo na pag nakakita ka ng mas better. Oo, better sa kawalangyaan mo. Oo, yung tipong nang wawalangya ka, hindi mo alam, no? May mga nagwawalangya pa na much better sa iyo. Na kayang sugpuin yung pagiging walangya mo kasi, no? Basang-basa yung pagiging walangya mo. So kaya po ito mga kababayan, no? Masarap sanang talakayin ito ng mahabang oras eh. Kaso meron pa kasi tayong mga kasamahan, no, na magla-live pa mga kababayan. At anong oras na? Actually, kahapon hindi ako naka-live kasi nga traffic, no? Pagpasensyahan niyo na po, no? Marami nagme-message sa akin kung anong oras ako magla-live sa Vengador, pero
Pasensya na po at di tayo nakalive kahapon. Kaya gusto ko sana ngayon medyo mahaba. Pero meron kasi tayong mga kapatid, no, dito sa Vengador na kailangan din natin marinig yung kanilang saloobin regarding sa mga issue lumalaganap ngayon. Kaya mag-giveaway muna tayo, no? Why not coconut mamaya, di ba? O, mamayang gabi, bira ulit tayo, di ba? O, benggahin ulit natin itong mga issue na ito. At sariwain natin, balikan natin yung ganitong klase ng mga topic. Bakit po? Kasi po importante rito na natatalakay natin ng maayos yung mga ganitong klase ng dapat pag-usapan at may kabuluhan na dapat pag-usapan. Di ba? Kasi importante po yan na ma-enhance or maipasok sa ating kaisipan na nasa tama tayo, nasa tamang tahak tayo ng mga issue or pinag-uusapan. Kaya importante po ang inyong mga comments, importante po ang inyong saloobin regarding dito sa nangyayari sa ating bansa. Especially sa pagsugpo ng ating mahal na Pangulo, dito po saan? Dito po sa mga tampalasan, sa Senado, sa Kongreso, at sa Gabinete. Diba? Kaya po Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.